Okay, mapagpalang hapon sa ating lahat. Good morning. Good. Mapagpalang hapon, tapos good morning. Again, bubuksan po natin ang ating bagong serye na pinamagatan natin, Jesus Period. So bakit ba ito yung bagong serye na bubuksan natin? Start po ng Victory. Wala pa pong mga building, wala pa pong mga, bago pala nagsisimula. Lagi pong nakalagay po dun sa banner. Iniahang lang po, wala pong mga stage, pero nakahang lagi po doon, Jesus Period. So, even dito, Victory Ilocban. Nung nag-start po, parang sa garahe pa lang, tapos nalipat ang nalipat. Tama ba, Ate Bener? And Ate Malu? Ayan. Kanina naghahanap ako ng mga kasama sa simula eh. So, sabi daw po, lagi lang po nakalagay, Jesus Period. Why? Bakit po, even in Manila, sa mga probinsya, bakit ganun lang po yung nakalagay? Even in Lucena, parang tanda ko nung naglinis kami ng stock room, naandun pa yung kay Pastor Ed na Jesus Period. So, ilang taon ng Lucena? Around 30 plus? 33 years. So, bakit po? Because in us, na gusto po natin ipaalam o ipabot sa lahat that we were all about Jesus. In everything na ginagawa po natin sa ating simbahan, it's not about the person, it's not about the preacher, but everything na ginagawa po natin dito is all about Jesus. At hindi lang po yun, we put Jesus is first in everything. Si Jesus po ang kauna-unahan sa lahat. Yes, ang ating po simbahan, pinopromote po na mahalin natin ang ating mga asawa. Yon, talaga si Kuya Rex, napapaindak. Oh. Tinuturo po natin dito sa ating simbahan na bilang estudyante, maging tumayo ka bilang isang leader. O sinasaad natin na bilang estudyante, maging tapat ka at gawin mo kung ano ang nararapat. O bilang mga magulang, alagaan mo ang iyong mga anak. O bilang anak, mahalin mo ang iyong magulang. Respeto, mahalin, i-honor ang magulang. But more than that, si Jesus po yung una sa lahat. Lagi natin yung priority, di ba? Lagi natin sinasabi dito. Bilang trabahador, bilang merong mga tagapamahala, gawin natin yung nararapat sa Panginoong Diyos. Pero according doon, kahit yung asawa ko, pagka sinabi niya, mas mahal ko kaysa sa iyo ron ang Panginoong Diyos, ito po yung ating itinuturo at sinasambit. Na in everything, sino po ang nauuna? It is Jesus. He is the one we follow and we live by. Si Jesus po, kaya Jesus period, ang ating po simbahan ay nag-e-exist. Nakalagay po, we exist to honor God and make disciple. Bakit po to honor God and make disciple? It is all about Jesus pa rin po. Why we honor God, why we making disciple, hindi po ito basta-basta sinambit lang ng kung sino o naisip lang para lumagong simbahan. We honor God and we make disciple. But it's all about who Jesus is into us. And today, we will talk about the book of Colossians. Meron po tayong 4 na linggo na pag-uusapan po natin ang libro ng Colossians. So hope, yung quiet time nyo po, pwede nyo pong gawin. Itong mga 4 na linggo, gamitin po natin, basahin po natin yung libro ng Colossians. And pag-uusapan po natin ngayon, the Lordship of Christ. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos at babasahin po natin in yung Colossians 1 verse 15 to 23. Let's read the word. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya
ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa cross. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay, ipinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapantasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita. Ito na ipinapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Tayo po manalangin. Panginoon, dalangin po namin na ang iyong presensya sa oras ng aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita, gabayan mo po kami, Diyos na banal na Espiritu. Nabigyan mo kami ng guidance, turuan mo po kami, i-correct mo po ang aming mga buhay, that truly as we understand who you are, our Lord Jesus, we pray it will truly transform our life. Lord, thank you for the faith na ibinigay mo sa amin. Yung pananampalataya na ikaw, Panginoong Hesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. We pray katulad ng panalangin ni Pablo sa Colosas na yung mga mananampalataya ay mamuhay ng karapat-dapat na may kaluwalhatian sa iyong paningin. In Jesus' name, let's everybody say, Amen. So, what we talk about today is about the Lordship of Christ. And ito po ay sinulat ni Pablo kasi po kinokompront niya po yung mga maling katuruan ng simbahan. So, yung Colossus po, ito po ay hindi pa po, never been pa po nakapunta dito si Pablo. Pero sumulat po siya ng liham para makarating po sa mga taga-Colossus. At yung letter niya po is about prayer. Ito pong chapter 1 is about prayer na kanyang mga mananampalataya ng Colossus sa pamamagitan ni Epaphras. Parang ito po yung naging church plant. So, ganito, nag-preach si Apostle Pablo, tapos merong mga nakakilala kay Kristo, isa po doon si Epaphras. Pero dahil si Epaphras ay pumunta po sa Colossus, ibinahagi niya po ang mga salita ng Panginoong Diyos, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Eh sabi po dito in verse 3, na may mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoong Diyos. So, yung letter para sa mga taga-Colossus, and in the same time, kaya niya po ito sinulat kasi po merong mga maling katuruan na nangyayari. They are truly a believer. They accept Christ as Lord and Savior of their life already. But in the long run, nababago po yung paglakad nila. Parang ganun po. And hindi na tayo lalayo, even to us. That's why ito po ay, we need to be very careful doon sa pagkakaintindi po natin at pagkakaunawa natin kung sino ba yung ating Panginoong Hesus. Kasi kung sino po yung ating Panginoon, it will reflect kung sino po tayo. Tama po ba? And ang nangyari po dito,
Dahil po doon sa mga maling katuruan, pilit na ibinababa yung kung sino ba talaga ang Panginoong Hesus. Hinahamon ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Yung mga katuruan pong yun ay hinahamon na si Jesus para sa kanila ay isang tao lamang. O yung ginawa po ni Jesus sa cross ng Kalbaryo ay kailangan mo pang dagdagan para ikaw ay maligtas. So, isinulat po ito ni Pablo para bigyan diin ang pagiging Panginoon ni Jesucristo. So, there's a heresy. Maling katuruan. Sabi ng iba, yung heresy daw po, ito daw po ay chocolate. Joke po yun, heresy po yun. But there's heresy or Colossians heresy is a false teaching which was a syncretism, a merging of different beliefs involving four elements of both pagan and Jewish. So yung mga katuruan po ng pagano at ng mga Jewish po ay nagsasama-sama. Like yung philosophy of men, Judaistic ceremonialism, angel worship, asceticism, or harsh treatment of the body. So, apat na katuruan na parang nandun niya yung point na naniniwala sila sa philosophy of men. Yes, Kristiyano ka na, pero yung philosophy of men, ay ito yung dapat mong gawin. Parang ganon. Na pagka binato ka ng bato, bilang tao, ano yung policy na meron ka? Di batuin mo rin ng tinapay na may palamang granat. Diba yung mga philosopher? So parang seemingly, parang tama naman, pwede, pero totally, pagkatingnan mo, it's just a philosophy of men. Parang nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Mukhang biblical, pero kung titingnan natin, especially in the salvation of men, nasa Diyos ang awa, pero ang Diyos pa rin ang gumawa para sa ating kaligtasan. Not only a philosophy, but also Judaistic ceremonial. Na parang sila po dito ay hindi naman mga Hudyo, hentil sila katulad po natin, pero kailangan nilang gawin pa rin yung seremonya ng mga Hudyo. So kung hindi ka circumcised, hindi ka hindi ka Kristiyano, parang ganun yung inaano nila. Not only that, angel worship. Na sinasaad nila dito na kailangan natin mag-worship sa angel kasi ang mas nakakalapit sa Diyos Ama ay yung angel. Parang gano'n. O parang in us yung tinuturo before, dapat doon tayo kay Mama Mary. Kasi si Mama Mary, kaya niya utusan yung kanyang anak. Parang mga ganun yung ano nun. O asceticism is about rules, is about self-discipline, is about self-motivation. But it should not be self-centered. Kasi po yung ganun po, later on natuturuan yung mga tao na to become a self-centered, not Christ-centered. Nung bago ka naging Kristiyano, ganun mo pinipraise yung ginawa niya sa cross. Pero habang tumatagal ka bilang Kristiyano, yung cross lumiliit at yung sarili mo na yung naglo-glorify. That's why Apostle Paul urged this thing. Sabi niya, bilang mananampalataya, mamuhay kayo ng naayon at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Na sinulat niya itong liham na to para sabihin sa lahat, kapag nakuha mo na si Jesus ang Mesiyas, nasa inyo na ang lahat. When you got Jesus the Messiah, you got it all. Di ba? Parang SM. Here at SM, you got it all. For me ba yan? Pero, si Jesus ay sapat na. It means, Jesus plus nothing equals everything. Wala ka nang kailangan idagdag kay Jesus. It's all we got. Kasi po yung mga manampalataya dito,
They are being expectant sa kanilang tinanggap bilang mananampalataya at yung inheritance na meron sa langit. Sabi po kanina ni Let dito, sino po dito mayayaman? Sino mayaman dito? Lahat po tayo dito mayaman dahil tayo po ay tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Sige, balik po tayo sa message. So, ang tanong, kung nasa atin na ang Panginoong Jesucristo, we got it all. So, ang tanong, nabubuhay ba tayo ng naayon at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos? Sino po dito? Pwede kang tumayo dito. Ako, pastor. Namumuhay ako ng naayon at kalugod-lugod at tapat sa Panginoong Diyos. Palakpakan po natin yung mga taong ganun. Sige po, palakpakan natin ang bawat isa. I just want to say thank you po to all na tayo po ay lumalakad ng kalugod-lugod at naayon sa Panginoong Diyos. Gusto ko po magpasalamat sa inyo. But in the other part, gusto ko rin po kayong encourage that let us keep doing what we are doing. Patuloy po tayo magpatuloy. Bakit? Hindi po madali ang maging isang Kristiyano. Or, i-rephrase natin, hindi po madali ang maging isang tunay na Kristiyano. Naging Kristiyano po ako noon. Talagang ang dami pong pagsubok. Tama ba? Pero syempre, ang bilang isang Kristiyano ay masayang tunay. Tama? And because of that, ito yung dati mong gawa, tapos ito ka na ngayon, nabago ka na ng Panginoong Diyos. Pero hindi all throughout when you walk, you are truly changed. Minsan bumabalik ka pa rin sa dati. Meron bang ganon dito? Minsan magagalitin ka pa rin. Meron bang magagalitin dito? Wala! So may biglang nagalit. Yung minsan the way we think, bumabalik pa rin yung mag-isip ka ng masama. Bumabalik pa rin yung pagiging madamot. Bumabalik pa rin yung pagiging rebelde. Kristiyano ka na, sabi nung nanay, anak, sa kagaling. Ano ba naman nanay? Galing nga ako sa Victory. Nag-worship ako doon. Pakagalitan mo pa ako. Para bagang siya pa yung But nung ina-encourage si Apostle Paul, mamuhay tayo ng naayon at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Ang tanong po, paano po ba mamuhay ng naayon at karapat-dapat sa Panginoong Diyos? Dito po magkakatalo. Kasi sabi nga po nung iba, they believe in some way about philosophy, about Judaistic ceremonial, about worshiping the angel, and yung isa pa about self-motivation. But for us, sabi ni Pablo, maintindihan mo, maunawaan mo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya supreme above all, siya yung kataas-taasan sa lahat. And when we know that, when we comprehend that kung sino siya, sabi doon magkakameron ng pagbabago sa ating mga puso. It will not happen if we don't know who really our God is. Bakit? Some of the religion, Jesus is only man. Some of the religion, Jesus is only mas mababa sa Diyos Ama. But for us, Jesus is supreme above all. Before we can live a life worthy to the Lord and please Him, we need to know who Christ is, what He has done, so we can act of that knowledge.
kung hindi po klaro sa atin kung sino siya, kung ano siya, kung ano yung ginawa niya, totally yung real transformation, it will not happen to us. Naalala mo ba yung sabi nung yung kanta? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. But when the time na nagkameron ka ng relasyon sa Panginoong Jesus, truly, na nagkameron pagbabago sa iyong buhay. Sino dito malaki na yung ibinago mo nung nakakilala ka kay Kristo? May kakilala ka ako, pati yung aso, hindi siya nakilala yung aso niya. Binabara, ang bait mo na kaya na, dati sinisipa mo ako. Siguro parang ganun yung aso. So let's look into the Word of God. First point na meron tayo about the Lordship of Christ o pagkapanginoon ni Kristo, let's understand that Christ's supremacy over all creation. Ang pinakamataas na kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng nilikha. In Colossians 1:15-17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Jesus is Lord over all creation. In Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Napakinggan niyo na ba yung sabi na si Jesus ay tao lamang? Na in Old Testament, wala mismo ang Panginoong Jesus. But in Colossians, sinasaad po dito na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Before i-create ang buong mundo, before i-create ang tao, naando na po ang Panginoong Jesus. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:3, all things were created through Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. Jesus holds the highest rank in the creation because He is the creator of all things. So kung sinasaad kanina na dahil kay parang yung Judaism kasi ni Moses eh. Yung mga orasyon na meron sila is because of Moses. Yeah. Yung angel worship. Kaya po sila dito ni Apostle Pablo na si Jesucristo, may higit pa ba kay Kristo? In the beginning, nandyan na siya. So because in the beginning, siya yung creation, wala tayong pwedeng ibang sambahin o walang ibang mas mataas kundi ang Panginoong Jesucristo. It matter na ang Panginoong Jesus is the one who created all. Pinapakita doon that Jesus has absolute supremacy over all creation. Na sa lahat ng creation na meron tayo, ang pinakamataas po dyan, walang iba, kundi ang Panginoong Diyos. Including any spirit, beings, who being worshipped by the local heretics, angel, Buddha, archaeologists, yung mga zodiac sign, di ba? May mga ganon na pinagkatiwala yung buhay. Ay, dapat suotin natin ay pula dahil ito'y swerte. Di ba? Meron, tandaan nyo nun? Uy, huwag kang lalabas ng bahay. Sabi sa horoscope, bawal kang lumabas, baka ikaw ay madulas. Di ba? Tandaan nyo nun? Sino dito tanda mo pa yung zodiac sign mo? Ako lang? Ako Gemini.
Since only God can be the creator, this means that Jesus is the perfect image of God. He is even more than an image. He is divine and He is God. Sabi sa Colossians 1:16, siya ang una sa lahat sa buong sansinukob at nanatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Hesus po ay siya po ang representasyon ng Diyos na hindi nakikita, at through Him, yung pagiging tao niya, ipinapakita niya po doon yung pagiging Diyos, kung sino ang ating Diyos Ama sa kanyang sangkatauhan, sa kanyang katauhan. Jesus is eternally existence. So kung ang pasimula, nandun na ang Panginoong Diyos, saan nagsimula ang Panginoong Diyos o Panginoong Hesus? Yun ay isang magandang tanong. Sabi, kung si Jesus ay naglikha, saan nagsimula si Jesus? Wala pong naglikha kay Jesus because He is pre-existence. Siya po ay Diyos. That's why, bago pa i-create ang lahat, nandyan na po mismo siya. He is also a powerful sustainer of the universe. Even the scientists, baga meron pong, limutan ko ano yung librong yun, pwede nyo search po yun, na parang, bakit ang universe ay, o planeta ay patuloy na nananatili o nandun sa place na meron siya. Yung scientists parang may sinasabi lang sila, imaginary glue. Kaya nagpipik siya because of the glue. But the Bible says, in Colossians, sabi doon, kaya daw po nananatili yung universe, it because sa umagitan ng Panginoong Hesukristo. And there's an answer. Yung mga parang gumawa sila ng imaginary glue to stick daw yung universe. But in the Bible, there's already says na kaya nag-hold together yung universe, it is because of Jesus. So what do I mean? Ang ating Panginoong Hesukristo po ay makapangyarihan sa lahat. Because of Him, all things hold together. His power guarantees that the universe is under control and not chaotic. Understanding this, nakalagay po sa Biblia na siya po yung supreme over all creation. Ngayon nila sabihin, parang nakipag-debate ngayon, ngayon nila patunayan na si Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. Bakit po? Let's be careful. Minsan, pagka nakinig po tayo ng mensahe, seemingly ang ganda. Seemingly parang pagka nagpaliwanag, parang maiintindihan mo. Pero when you look the theology na meron sila, hindi po Trinity. Yung dating daan po, hindi po Trinity. Ang Diyos Ama lang po ang mas makapangyarihan sa Diyos Anak as Diyos Espiritu. Iglesia ni Cristo, parang Iglesia ni Cristo po, hindi po, si Jesus po tao lamang. Yung Banal na Espiritu po, taga-aliw lamang. But in us, God the Son is not God the Father. And God the Father is not God the Holy Spirit. And God the Holy Spirit is not God the Son. But they are one. Ibig sabihin po, iisa yung Diyos natin in 3 different person. There are coexisting, isa po ang kapangyarihan na meron sila, but there are different person. So, pag may tanong po kayo about Trinity, you can call me. That's why po, si Jesucristo po naging tao, meron pong yun, meron pong aral doon, why He is the God the Son, why God the Holy Spirit is not God the Father, and why God the Father is not God the Son, but they are one. Bakit po? Yung verse 15 po dito, sabi siya po yung panganay na anak, di ba? Ito po, ginagamit po ito ng iglesia, hindi po, yung Jehovah's Witness. Siya pala ay Pero when you look into the Bible,
It's about, yung firstborn kasi po, is about a positional to honor the person. That's why it use it. Sabi din, for all in Him, all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible. So about yung firstborn, it refers to position of authority. Kaya pong ginamit yon. Pagka binasa natin, ano, pwede ka nilang, alam mo yung pagka hindi mo alam yung sinasaad ng Biblia, medyo pwede ka, pwede nga, totoo yung sinasabi nila. Pero in Colossians, ginamit nila pa yung Colossians to say that. Pero dun mismo sa Colossians, binanggit na rin na siya po ang creator of all. Kasi po yung Biblia po, hindi po siya pwedeng sinabi po ito, tapos it contradict. Kaya po yung Trinity na meron po tayo, yung supremacy ni Jesus is the same supremacy of God the Father and God the Holy Spirit. Hindi po ito katha-katha lang na meron tayo, but it is written in the Bible. So, Jesus' supremacy in all creation. Second, how to live a life worthy to the Lord. Let's understand that Christ's supremacy over the new creation. Ang kataasang kapangyarihan ni Kristo sa bagong nilikha. Sino po dito new creation ka na? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. When you accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you will be saved. Tama ba? Sino po dito tinanggap mo na si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Sige nga po, pakitaas ang kamay. Sige, palakpakan po natin yung mga tumanggap na. Yung supremacy po, o yung pagkakakilala po natin sa Panginoong Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas natin, it's a gift. Regalo po yan sa atin ng Panginoong Diyos. Why? Not all have the understanding of that. Meron po akong one-to-one. Dito po sa church natin, meron pong one-to-one, may victory group. Yung one-to-one po, yung first po nun, we talk about salvation. So sabi niya sa akin, Pastor, bakit yung kasama ko magbi-victory weekend na? Ako hanggang ngayon, chapter 1 pa rin ako, salvation pa rin ako. Nakakailang topic na tayo, ba't hanggang ngayon, salvation pa rin? Sabi ko, paano naman? Sige, di chapter 1, we talk about yung sin, original sin, substitution, ginawa ni Yesu Cristo. So tatanungin mo sa uli, pag namatay ka, saan ka mapupunta? Pastor, pag namatay ako, sa langit ako mapupunta. Bakit? Kasi pastor, unang-una, na-attend na ako ng victory. Ikalawa, gumagawa na ako ng mabuti. Parang in the end of the day pa rin, it talks about sa sarili pa rin niyang gawa, but hindi sa grasya ng Panginoong Diyos. Look at the Apostle Peter. Sabi po ni Pedro dito in Matthew 16, 15, 18, but what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome. Yung pagkakakilala po natin na si Yesu Cristo po ang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, hindi mo po siya in-accept dahil gusto mo lang po siyang i-accept. Or dahil meron lang pong tao, di ba may napakinggan na ba kayo na, uy, pastor, napatanggap po na siya. Ayos na, Hindi po. It is God the Father ang nagre-reveal po sa atin. It is your right timing na kayo po ay nakatanggap po sa Panginoong Hesus Kristo. He is the one who revealed to us. So then, kung ganun po,
Siya po ang nagtatayo ng simbahan at siya po ang ulo ng simbahan. Kung ikaw po ay nakikristo na ngayon at tinanggap mo na, sure ka na that you are going to heaven, the supremacy above us, it is only Jesus. Ito pong simbahan na meron po tayo, ito pong victory. Bakit po tayo tinawag na simbahan? Sino po yung simbahan? Ito po ba yun? Yung simbahan po na sinasabi dito, and on this rock I will build my church. Nung tinanggap mo po si Kristo, ikaw na po ngayon ay isang simbahan. And ito po is a community of church, of universal church. That's why, who is the head of this church? It is Jesus. Who is the cornerstone? Sino po ang pundasyon ng ating simbahan? It is Jesus, and we all are living stone. Buhay na ba to? Di ba? Kung ang Diyos ang pundasyon, the cornerstone, tayo naman daw po ay buhay na ba to? Kaya po sa simbahan, sino po dito, simbahan ka na nasaktan ka na? Meron po ba? Wala pa? Sinong gusto masaktan? Di ba, na-open din tayo sa simbahan? Sino po dito na-open na kayo nung nagsalita ako dito? Ano ba naman to si pastor? Ano na lang, lagi nag-joke, hindi naman nakakatawa. Natural po yan because we are a living stone. Buhay po tayo. Tingnan mo kayo katabi mo kung buhay pa. Baka tulog lang. Okay lang. Jesus is the chief cornerstone of the church. Jesus is the head of the church. This means that Jesus holds the chief position, the highest rank, and such Jesus is in charge of the church. Siya po ang in charge sa ating pong simbahan. It means Jesus has determined that His church is led according to the word and through the leadership of the pastor. This is designed that those who lead the church would do so through the proclamation of His word, thereby keeping Christ as the center and leading the people of the church to do what He says and how He says when He says. Ang ating pong simbahan, ito po ay pinapatakbo natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Everything po ng ginagawa natin dito, it is because of the Word of God. Why our mission vision po is honor God and make disciple? Malaki po. Pero later on, magkakameron po tayo ng changes. We are excited na pababago natin to. Yun. Tatanggalin na po yan. Medyo matagal na. Pero same vision and passion pa rin po tayo. We honor God and make disciple. Bakit po honor God? Bakit po making disciple? It is written in the Bible that we continually honoring God and making disciple. So ang simbahan po natin, who is the head of our church? It is Jesus. We are the body. Who is the cornerstone? It is Jesus. And we are all the we are all the living stone. Nung pinapaliwanag po yung living stone, kaya daw po sa simbahan, dapat tayo ay nakatingin sa Panginoong Jesus. Hindi daw po sa mga kamanggagawa o sa kapwa believers natin. Yung cornerstone po, yung living stone po ay buhay na bato. So kung makikita natin, yung pundasyon, si Jesus, tapos yung living stone po, para po yun yung hollow blocks. Nakakita na kayo ng hollow blocks? Di ba? Pag ginawa yung pantay-pantay. Pero yung living stone po, hindi po yun sukat na kaagad. Kaya ang ginagawa po ng mga karpintero doon, medyo binabasag, medyo kinakaskas para po mag-fit po siya doon sa pagkakahanay-hanay. And the same thing to us. Dito po sa simbahan natin, I can assure you na masasaktan po kayo. Sabi ko, bakit? Ano po sabi sa Bible? Iron sharpen an iron. And if this is your church, kinukonsidera natin po na ito po yung simbahan natin. Before po tayo mag-pitch sa simbahan, tunay po na may mga kiskisan na mangyayari. So that natural po lang yon. But, hindi po tayo nakatingin sa tao, sa nangyari. Pag nakatingin po tayo doon sa head natin,
which is Jesus. That's why the supremacy of the new creation. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, you are a new creation. The old has gone. The new has come. So tayo po bilang mga Kristiyano, sino po yung above sa atin? It is Jesus. As I end, Christ's supremacy in reconciliation. Sinasaad po dito, through Christ, we are reconciled, brought back to our right relationship with God. Doon po sa pakikipagbati na meron po tayo, wala pong pwedeng maging daan, tanging ang Panginoong Hesukristo lamang po. Hindi po ito sa mabuti nating gawa, hindi po ito sa inaaniban nating relihiyon, bagkus ito po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa Colossians 1:21, dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. In Colossians, di ba, paano sinabi ni Pablo, Christ is the supremacy of all creation. Christ is the supremacy of the church, yung new creation. Ba't ang sinasabi niya dito, binabalik niya, bago ka maging Kristiyano, bago ka mananampalataya, before ikaw ay hindi mananampalataya. Sabi mo, alien. So, before you are alien, na hindi ka po Kristiyano, hindi, ito po yung dati mong ginagawa. Parang sinasabi dito, ikaw ay dating mag-isip ay masama. Ikaw ay dating gumagawa ng hindi tama. Ito po ay talagang sinaad ni Pablo para maintindihan, maunawaan na no one is good to save himself. Na wala po, parang sabi niya, parang iniano niya sa mga believers, pinapaalala niya, dati kang makasalanan. Dati ka ring malayo sa Panginoong Diyos. But ngayon, you become legalistic. Bakit ngayon, parang the way paano ka na mag-aasta ay dahil ito na yung kaya mong gawin. Sino po dito na bago ka talaga ng Diyos? Di ba? Ako po before, marami po akong bisyo. Pero dumating po sa point, pag kami nakakatabi na po ako sa jeep na naninigarilyo, ang yabang-yabang ko sinasabi, ano ba na ba? Huwag ka kanyang manigarilyo. Tapos pagdating ko sa church, in-invite pala nung kaibigan ko. Oh man, mali. Ano parang, because ito na yung ikaw, the way paano ka na mag-asta doon sa tao, ba't hanggang ngayon nagkakamali ka pa rin? Tutok-tukan kita eh. Sino meron ganun yung nagdi-disciple ka, pero hanggang ngayon ba hindi mo pa rin maunawaan? Ba't ganyan pa rin yung patuloy mong ginagawa? In the Colossus, ganun po yung iba. Kaya hindi umatin yung parang nasa simbahan sila, pero the way tingin nila sa kanilang sarili, ganun nakataas. That's why pinapaalala ni Pablo, dati ka ring makasalanan. Kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung dati mong ginagawa ay patuloy mo ring ginagawa. Verse 22, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon, ay mahirap niya kayong maiharap niya kayong banal at walang kapintasan at walang dungis. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay dating makasalanan, pero sa paningin ngayon ng Panginoong ng Diyos Ama, sabi po dito, ikaw ay banal, walang dungis, walang kapintasan. Jesus suffered death fully as a man so that we can be assured that in our place, He's the one who replaced us. Bakit, umaga parang ang tanong, bakit kailangan ang Diyos ay magkatawan tao? Bakit kailangan niyang mapako sa cross ng Kalbaryo? Ito po'y pinapakita at ina-assure ang bawat isa sa atin
na yung dapat na parusa na para sa atin ay inako niya so that hindi na natin maranasan yung parusang ito at tayo po ay may kasiguraduhan na tayo po ay ligtas. Tayo po ay may pagkakabati sa ating pong Diyos Ama. Apart from Christ, there's no way for our sins to be forgiven and removed. So again, there's a 4 ways. Without Christ, all people are alienated, hostile, engaged in evil. But because of Christ's death and our trust in Him, bring reconciliation to God. God's goal is that those who are reconciled to Him in Christ will be holy and blameless and beyond approach. Reconciliation requires faith. So una po, we are all sinners, but because of Christ's death on the cross, after 3 days, He rose again. At kung magtitiwala po tayo sa ginawa niya, magkakameron po ng reconciliation. At ang goal po sa atin ng Panginoong Diyos ay mamuhay ng naayon sa nais niya po sa atin, yung kalugod-lugod, maging tapat po tayo sa Kanya. Our submission to Christ flows directly out of our confession on Christ as the Lord of all. Jesus is God in the flesh, Lord of all creation, and Lord of the new creation. He is the visible image and the invisible God. He is external. He is eternal, pre-existence, omnipotent, equal with the Father. Kung alam po natin na si Jesucristo yung supreme, all about creation, supreme over the church, supreme in reconciliation, now we will live the way it should honor and please God. So sinasaad po dito, gusto kong basahin ulit Colossians 1:9-10. Because of this, since the day we heard about you, we have continued praying for you, asking God that you will know fully what He wants and what He will have great spiritual wisdom and understanding so that you will live the kind of life honors and please the Lord in every way. You will produce fruit in every good work and grow in knowledge of God. Bilang isang Kristiyano, understanding kung sino po ang ating Panginoong Diyos na supreme above all, it will truly change our life. Without knowing, kaya nga po sabi ko, natural, magiging moralistic yung ibang simbahan. Pagka nag-preach sila, magiging legalistic yung mga simbahan. Bakit? They don't know who really Jesus is. Hindi nila alam kung sino talaga ang Panginoong Jesus. But for us, understanding kung sino talaga siya, it will really, truly change our life. Sa simbahan po, marami po mga testimonya upon testimonya na nabago ang tao. Meron po dyan mag-asawa, matagal lang hiwalay, pero naging Kristiyano po. Yung isa, later on po, nagkabalikan po sila. Meron pong anak, rebelde, after niyang pagiging rebelde, because nakakilala sa Panginoong Diyos, naging maayos po yung kanilang buhay. Meron po akong winawan-tuwan nun. Yung chapter 4 namin, we talk about the Holy Spirit. Sabi niya, ano ba, Pastor, nung nagsishare ka sa akin, high pa ako noon sa drugs. Pero after noon, mas naging high ako doon sa pagpupuspos o pagbabaptize ng banal na spirito. After noon daw po, after ng 1-to-1 about talking about the Holy Spirit, yung drugs daw po, sinasabi niya noon, totally itinapon daw po niya yun. Eh nung mas-masan daw po siya, sabi niya, ba't ko ba natapon niyo? Parang ganun yung niya. But pagka ngayon po,
He is truly free in addiction. So what do I mean? We need po na i-confess natin, i-commit po natin sa Panginoong Diyos, and truly, siya po yung makapangyarihan sa lahat na pwede niya po tayong baguhin. Ako po, I can be a testimony din sa lahat ng mga kaklase ko po noon at mga tao na nakakilala sa akin. Pero now, I can say to you na marami pa rin po dapat baguhin sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Hindi po ako tumatayo dito na parang ang tingin nyo, oy si pastor parang ang galing-galing. Yes, I hate sin. Ayaw ko po magkasala at gusto ko pong mamuhay na mabuti. Pero bilang isang tao, may mga bagay pa rin po ako nagagawa na hindi tama. But every time I see it, I know that it's not pleasing to the Lord. Knowing that siya yung Panginoon ko po. Ang lagi ko lang pong ginagawa, lumuluhod po ako at nagsasabi sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa at baguhin mo po ako. Truly, when you accept it to the Lord, confess it to the Lord, Lord, baguhin mo ako. Lord, dalangin ko maging mabuti akong asawa. Ano yung nagiging mabuti na ba akong asawa? Manapit na tao. Honestly, sino po dito may mga bagay pa na naging Kristiyano tayo gusto natin baguhin? Knowing that He is above all, truly po na pwede po tayo mabago. Can we all stand up today? Let us pray. Lord, thank you that you are the center of our message. Truly, ikaw yung Panginoon ng lahat. That in each one of us, there's assurance of our salvation. Because when we accept you as our Lord and Savior of our life, truly we are saved. But yung pagkakaligtas po ay isang aspeto lang po ito. But sinasaad din po namin at sinambit din po namin, ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, thank you for assurance of our salvation. But today, like the prayer of Apostle Paul, na nagpapasalamat siya. Sabi niya sa kanyang panalangin, ako'y nagpapasalamat sa inyong pananampalataya at sa pagbabago ng inyong buhay. Dinadalangin ko na mas makilala nyo ang Panginoong Diyos na kung ano ang layunin niya, ito'y mangyari sa inyo. Magkameron kayo ng karunungang espiritual. Magkameron kayo ng kaunawaan na naggagaling sa Diyos na banal na Espiritu at bibigyan kayo ng Panginoon ng endurance, ng kalakasan, at ng patience. Lord, this is our prayer that we want to live a life that is worthy to you, God. Each of one of us na nandito, alam ko po na nais natin mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. And I believe this is a time para isurrender po natin ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Apostle Paul challenged the believer, mamuhay tayo na naaayon at kalugod-lugod at karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Huwag po natin pasinin yung ating katabi, but let's talk to our Jesus. Sabihin po natin sa Kanya, Panginoong Jesus, alam niyo po ang aking mga ginagawa at alam niyo po at alam ko rin po ang mga bagay na nakakahinder at nakakalayo sa ating relasyon. But today, Panginoon, gusto ko pong isuko ito sa iyo. Pwede ba ikaw mismo ang magsambit ng bagay na iyon? Maybe ito ay kasalanan, maybe ito ay bad habit, or maybe ito ay yung unforgiveness, maybe ito yung mga bagay na ginagawa mo na somehow na gusto mong baguhin, but pagka dumating na yung bagay na ito, seemingly mahina ka at patuloy kang gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoong Jesus. Let's pray it.
and let's submit it to the Lord. Let's have a prayer of repentance. The Bible says that the true repentance will bring life. Ang tunay na pagsisisi ay bibigyan ka ng magandang buhay. But ang pagsisisi ng makamundo ay ipapahama ka. Today, I believe God, our Jesus, is talking to you right now. Anak, isuko mo to sa akin. Kayong mga nahihirapan at napapagal, ibigay mo to sa akin at ako ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Lumapit ka sa akin, anak. Kunin mo yung pamatok dahil ang aking pamatok ay magaan. It means, sinasabi ng Panginoong Jesus, ibigay mo to sa akin at tutulungan kita. In Christ, we can do all things. I can do all things through Christ who strengthens us. Lord, thank you. I pray for the person who confess his sin. I pray to all of us who asking, Lord, na mamuhay kami ng naayon sa kalugod-lugod at nararapat sa iyong paningin. Nandito kami, Lord, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa mga mali naming nagawa. Truly na ang iyong pangako ay totoo. Lord, truly na ang iyong pangako ay totoo. Even in the Old Testament pa lang, Lord, pinapakita mo na dito na ang nais mo ay magkameron kami ng kaligtasan. And now in the New Testament, it shows that truly you, Jesus, died on the cross for the redemption of all. And the same thing, even now, itong time namin, Panginoong Diyos, andito ka pa rin, Panginoong Jesus, na handa kaming iligtas. When you died on the cross, you say, Tetelestai. It means, it is finished. Yung kasalanan na meron tayo, at yung kasalanan na magagawa pa rin po natin, sinasad po ng Panginoong Diyos, we are already forgiven. And because of we are forgiven, we are justified by God. It means each one of us is holy. Each one of us is blameless. Each one of us is righteous because of what He did on the cross. And I believe today, our prayer, Lord, give us strength. Give us peace. Give us patience, Lord. Give us endurance so that the people will see how we live according to the faith that we have. Our faith, it's you, Jesus alone. Ang aming panampalataya, Panginoon, truly, na ikaw lang, Panginoong Diyos, ay sapat na. Jesus plus nothing is everything. Lord, ito yung magandang balita na meron kami. At ito yung paulit-ulit naming ibibigay na mensahe. Even here, Lord, thank you, God, for giving us a chance na every time na tumatayo kami dito, it's not because of who we are. It's not because of what our good deeds, but because of what you did on the cross. Lord, thank you for your awa. Maraming salamat sa iyong mercy, sa iyong grasya, na ang isang makasalanan ay pwedeng maging mabuti dahil ikaw ito, aming Panginoong Diyos. We want to honor you. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? Can we give worship to God? Pwede ba natin ibigay yung pagkanta natin, pagsamo natin sa Kanya?